Ayan, good morning po ulit. Good morning, good morning. Kuya Bench here again for another kwentuhan. Kwentuhan na naman with Kuya Bench. But before that, we pray muna, no? Pray. So, Father God, salamat po sa araw na to, Lord God. Samahan niyo po kami sa pang-araw-araw. Gabayan niyo kami sa aming mga biyahe ngayon. Gabayan niyo kami sa aming mga trabaho. Give us the knowledge and wisdom, patience, Lord God, and the grace that we need sa aming mga trabaho, sa aming mga pupuntahan, Lord God, sa aming mga kapwa biyahero at motorista, Lord God. Pag-iingat, we pray for pag-iingat, Lord God, mula sa iyo, Lord God. Lahat ito tinataas namin in Jesus' mighty name, amen and amen. Yun. So, morning once again mga nanonood at nakikinig, kung nakikinig sa aking another segment na naman ng kwentuhan, ano. So today is February 1. Yes, tapos na rin ang January. Finally, marami ang kanina nakikinig ako ng radyo. Natapos na raw ang dilema, mahabang January, parang January 42 na nga daw. Kailang araw na. 5 Lunes ng January. Yan, dilema ng mga Nabagay ako din, napansin ko nga rin yun. Tagal na sahod. Kaso pagdating naman ng sahod, sino dyan? Yung mga kagaya ko, katapos sa sahod, tingin ng bills, boom, wala na. Ika nga sa Bisaya, hurot na. Tama ba? Hindi ako Bisaya, guys. Pero yeah, wife ko Bisaya. May lahi sila, yeah. Yun, so February 1, dami ulit na nating ma-experience today. Good man yan or bad, but we always look at the bright side, no? We should always look at the bright side. Tingnan natin, meron yan, merong rason ng bawat bagay, no? Hindi naman ginagawa ng Diyos ang araw-araw nang wala siyang plans. Kaya nga sa Jeremiah 29:11, di ba? He knows the plans. He knows what we need, what we and to make us prosper, give us hope in the future, never harm us. No, wala yan sa word, wala yan sa promises. And also sabi din sa Bible na He will never forsake us sa pang-araw-araw natin. Kaya huwag tayo susuko. Kahit pagod na yung mga katawang lupa natin, pahinga. Kahit nga ang Diyos nagpahinga on the 7th day, diba? Tayo lang mga tao ang ko po kung anong maiisip. Hala, sige, Aria. Para sa alam ko may mga kanya-kanya tayong pinagdadaanan, pero pahinga din. Speaking of pahinga, dyan ako nagkulang. Let me share, let me give testimony, no? Dahil nga rin sa transition ng event sa buhay namin, sa family namin, karoon ng time na talagang natake na naman ako ng ng hyperacidity. Kala ko kung ano yun, kala ko kung ano na naman. Yung feeling na sinikmura ako. Ay, hindi ko pa nga alam na sinikmura ako, pero alam mo yung bilis ng tibok ng ganyan, no? Bilis, ganyan yung tibok ng puso ko nun. At ang masaklap nun, naghihintay ako ng jeep. Hindi ko dala yung sasakyan. Naghihintay ako ng jeep, nasa kalye ako lang mag-isa. Bigla ko naramdaman yan, nagpapalpitate ako. Sabi ko, Lord, ano to? Hindi ko alam. Sa moment, nilalamig na ako from top papunta sa taas. Yung parang magba-blackout ako na, yung parang nagko-close yung parang yung peripheral view mo lumiliit. Tapos parang magpapasa. Papoys ka ng malamig. Yan. Hawangan ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pauwi pa ako. Kaso, nung nakauwi ako, hindi ko pa rin talaga kaya. Nakisuyo ako sa kapatid ko na kung pwede akong ihatid sa
hospital kasi nga hindi ko alam kung anong ano eh. May yung I'm trying to I'm trying to calm myself kasi syempre makakadagdag siya sa palpitation eh, yung tension. Pero syempre para nga mas maano ka, makalma ka, magpunta ka na, di ba? Magpahatid ka na para at least hindi naman ayun. So pagdating ko sa ospital, sabi ko, yun nga, sinabi ko yung mga nararamdaman ko. I was diagnosed with GERD, gastroesophageal reflux disease. So sa mga kapwa ko may GERD dyan, wala bang pa-welcome joke? Okay. Siyempre medications, na-diagnose na may GERD, medications yan. After 1 week, ganun ulit, hindi pa rin ako makahinga. Kasi nga, hindi ako makahinga. Yun pala rin yung nangyari sa akin the first time. Nung lalamig na ako, hindi ako makahinga, nagpapalpitate pa ako, pinagpapoison ako ng malamig. So, ganun ulit yung nangyari sa akin. So another ako na lang. Kasi dapat bound to office kami ni wife. Ang nangyari nun, umaga pa lang naramdaman ko na. So diretso ulit ng iba namang ospital. Ayun, another diagnosis ulit. GERD ulit. Yes. Yun, sure, naruhan na ako ng anti-acid, ECG, ano pa ba? ECG, suero, tapos inano pa nga ako nun, in-x-ray pa ako nun. Siyempre, dahil di ako makahinga, may pneumonia. Awa ng Diyos, pasalamat talaga sa Diyos, wala. Pasalamat talaga sa Diyos, GERD ulit. Yun ulit ang ano ko. Okay, strike 2. Para sa mga may GERD ulit dyan, hello, kaway. Okay, kapwa ako mga GERD. Kapwa ako may GERD. Yan, GERD. Ano mga bawal sa atin? Kape, number 1, numero 1. Namimiss ko na tuloy. Kape, lahat ng mga acid. Favorite ko pa naman sinigang. Maanghang, favorite ko pa naman patis na may sili, sana with sinigang. Diba? Sarap. Tapos ano pa ba? Soft drinks, yan, bawal. Mamantika, bawal. Madaganan, ma-pressure ang tiyan, bawal. Okay. Sabi ko, mga tao, matikas ang di ba? Try. May nagre-react. Tigil. Huwag nang pilitin. Kasi nga, siyempre, kung alam mo, may pamilya ka, mahal mo pamilya mo, ngayon at meron kang mga sakit na na-diagnose ka, ingatan mo na sarili mo, diba? Kasi kahit anong dasal mo sa Diyos, kung ikaw din naman pabaya, diba? Kung ikaw pabaya, wala rin. Ano pa babawal sa mga GERD? Yossi. Yan! Yossi, vape, tigil-tigilan na natin yan. Bagong buhay na tayo. Na tayo sa magandang buhay. So yun ha, yun. Kung may malasakit tayo sa mga tao sa paligid natin, ayaw natin silang mag-alala, mahal na mahal natin sila, ingatan natin ang sarili natin. Dahil isa lang ang katawan natin, guys. May mararamdaman kayong changes, yes, sa pangangatawan, pero yan yung ginawa ni Lord sa akin na breakthrough, di ba? Ginagawa ni Lord, binibigyan ka ng challenge for you to change your attitude, for you to change yourself. Minsan madali yung ginagawa ni Lord, pero pag matigas talaga ang ulo mo, medyo lalalaan niya ng konti yung realization point mo, para talaga para talaga magtino ka, no? Yan ang changes na hinahanap sa atin ni Lord. Change in character.
para once na nag-change ka ng character na si Lord lang ang meron hawak sa buhay mo, kakapit ka lalo sa Kanya. Mamahalin mo siya, magde-depend ka lalo sa Kanya. Yun. Ha? Kaya this is my personal testimony. Accepting your comments kung ano man yung mga nandun. This is my yun nga, testimony with the Lord, with God, with Jesus, my life, no? Next time kwento ko naman how Jesus and I met at paano ang aming relationship struggle, ha? Sa next video ko naman yan, okay? So guys, maraming salamat sa pagtangkilik. Please like and subscribe my channel para maka-create pa, dumami pa tong mga videos at kwentuhan natin. I-enjoy ako though I'm still waiting for your comments para marami tayong mapagkwentuhan, no? Ayan, this has been your Kuya Benj. Good morning guys, salamat at ingat kayo dyan. God loves you, God bless to all. Alright.